Life After Prison. By Silence You. Kabanata 961 hanggang 970. Bagamat mahina ang boses ng mga tao habang nag-uusap sila, naririnig pa rin ni Severin ang kanilang pag-uusap pagkapasok niya sa pinto. Hindi niya maiwasang mapangiti habang inaakay si Dayan at ang iba pa upang humanap ng mauupuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maririnig din ni Satchel ang parehong usapan. Malakas na inanunsyo kaagad ni Satchel para ipakilala sa lahat si Severin. Maaari ko bang makuha ang iyong pansin, pakiusap? Sigurado akong lahat kayo ay interesado sa pagkakakilanlan ng bagong hinirang na pinuno ng South County Mansion, kaya hayaan mo akong ipakilala ka sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Severin, ngumiti ng nakakaloko, at pagkatapos ay nagsimula ang kanyang pagpapakilala. Tama, ang lalaking ito dito ay si Mr. Severin, ang gobernador ng South County. Gaya ng masasabi mo, siya ay isang bata at promising na individual na nasa 20s lamang. Binanggit niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na dumalo sa kaarawan ng gobernador ng lalawigan, at ang redyalong balak niyang ibigay sa gobernador ng lalawigan ay isa umanong magpapalaki sa mata ng lahat sa pagkamangha. Ikaw. Kumaibot ng ilang beses ang mga labi ni Felicia nang marinig niya iyon, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao dahil masasabi niyang may lihim na motibo si Satchel para gawin iyon, at ang layunin niya ay itulak siya sa spotlight para siya ay nasa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat. Gayunpaman, alam ni Felicia na hindi matalino kung lalabas siya at susubukang maliitin ang sinasabing regalo. Kung tutuusin, iyon ay magmumukha sa kanya na parang hindi siya nagbigay ng sapat na konsiderasyon sa handaan. Para sa isang sandali, hindi niya alam kung paano pasinungalingan siya. Oh, ganoon ba? Gusto naming malaman kung anong uri ng kayamanan ang inihanda ng gobernador ng South County para sa gobernador ng lalawigan sa pagkakataong ito. Lumapit ang isang lalaki na nasa edad 50 at nagsalita. Agad na lumapit si Regan kay Severin at ipinakilala ang lalaki sa kanya. Sir, ito ang gobernador ng North County, si Tymon Lovren. Ah, ang gobernador ng North County. Natutuwa akong makilala ka. Napaka-flat ng ekspresyon ni Severin, at ngumiti lang siya kay Tymon bago tumanggo ng magalang. Nagbibiro lang si Mr. Satchel. Sigurado akong alam ng lahat na hindi ako naging sikat na tao, at hindi ako magkakaroon ng panahon para mag-ipon ng anumang kayamanan sa panahon na ako ay naging gobernador ng county. Ang maimbitahan sa ika-60 birthday party ng gobernador ng lalawigan ay isang malaking karangalan. Marahas na umawang ang bibig ni Satchel, at kailangan niyang aminin na matalino si Severin para gamitin ang kanyang mga pangungusap at makawala sa mahirap na sitwasyon. Hihihi. Mahinhin ka lang, Mr. Severin. Tumawa si Tymon, at sinabing, kailangan may isang bagay tungkol sa iyo na namumukod tangi kung maaari kang maging gobernador ng isa sa 4 na pangunahing county sa Skystream Province. Hindi mo kailangang maging napakakumbaba. Kailangan lang nating magsumikap at magsikap na magbigay ng kontribusyon sa Skystream Province, upang sila ang maging pinakamahusay sa lahat ng 9 na probinsya. Hindi inaasahan ni Severin na magiging ganoon din ka-smooth talker si Tymon. Bagamat sa simula ay parang pinarurusahan ni Tymon si Severin, nang maglaon ay ginamit niya ang kanyang mga salita ng dalubhasa na para bang sinasabi kay Severin na ang lahat ay nasa iisang bangka. Sa ganoong paraan, hindi masasaktan ni Tymon ang sinuman sa pananalitang iyon. Nakangiting tumanggo si Severin at sinabing, buong puso akong sumasang-ayon, Mr. Tymon. Kailangan nating magsumikap sa hinaharap. Gayunpaman, ikaw at ang iba pang mga gobernador ng county ay mga nakatatanda ko, kaya marami pa akong matututunan mula sa iyo. Hahaha. Masyado kang mabait. Masyadong mabait. Tumawa si Tymon. Mukhang natuwa siya nang marinig ang pambabala ni Severin. Samantalang si Satchel naman ay may pangit na ekspresyon sa mukha. Sa kabila ng unang pagnanais na ilagay si Severin sa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat, nagawa ni Severin na ibalik ang sitwasyon ng may mahusay na pagsasalita at matagumpay na palakasin ang kanyang relasyon kay Tymon. Sa gulat ng lahat, isang matandang lalaki ang lumabas na nakangiti at sinabing, pareho kayong tama.
Bilang ang apat na gobernador ng county sa ilalim ng Skystream Province, dapat lagi tayong tumulong sa bawat isa sa tuwing may problema tayo. Hindi natin dapat tularan ang mga may questionableng karakter na gustong palihim na naglalaro sa likod ng isang tao. Naunawaan ni Severin ang pagkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, at agad siyang tumanggo sa tao habang mapagpakumbabang nagtanong. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Mabilis na ipinaliwanag ni Regan. Ito ang gobernador ng West County, si Fanzo Shanahan. Agad na sinabi ni Severin. Mr. Fanzo, natutuwa akong makipagkilala sa iyo ngayon. Napasulyap tuloy si Severin sa mga binti ni Fanzo at hindi niya maiwasang mapasimangot. Anong nangyari sa paa mo? Kinailangan ni Fanzo na maglakad sa tulong ng isang tungkod, kaya medyo malinaw na may ilang mga problema sa kanyang binti. Napaka-conscious niya tungkol dito dahil kailangan niyang maglakad ng paylay halos lahat ng oras. Nang ilabas ni Severin ang isyu sa kanyang paa sa harap ng napakaraming tao, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha at lumubog kaagad ang kanyang ekspresyon. Hihihi. Kailangan mo bang buksan yang lata ng uod? Sinasadya mo bang gawing masama si Mr. Fanzo? Nang magkaroon ng pagkakataong magdulot ng kaguluhan, agad na sinamantala ni Draven ang pagkakataon at inakusahan si Severin. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Fanzo, ngunit alang-alang sa kanyang dignidad, pinilit niyang ngumiti at sinabing, hihihi. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang paylay na ito ay nandyan sa loob ng maraming taon, at alam ng lahat ang tungkol dito. Hindi na kailangang mag-ayos tungkol dito. Ngumiti si Severin at magalang na sinabi. Wala akong lihim na motibo para tanungin kanyan, Mr. Fanzo. Gusto ko lang malaman kung paano ito nangyari. Natuto ako ng medisina, baka sakaling matulungan kitang pagalingin ito. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Fanzo nang marinig niya iyon, ngunit agad ding nawala ang ningning na iyon. Ngumiti siya ng alanganin. Salamat sa iyong kabaitan, Mr. Severin, ngunit ang paylay na ito ay kasama ko sa loob ng mahabang panahon. Humingi ako ng paggamot sa hindi mabilang na mga doktor sa nakaraan, at dinala ako ng aking anak na babae sa malalayong lupain para lang magpagamot din. Walang nangyari, sa kasamaang palad, at tinanggap ko na kailangan kong mamuhay kasama ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang kanyang kaakit-akit, nasa katanghali ang gulang na anak na babae na si Maylin na nakatayo sa tabi niya ay ngumiti ng mapang-akit at sinabi kay Severin. Pinasasalamatan namin ang iyong kabaitan, Mr. Severin, ngunit ang paylay na ito ay napakahirap gamutin. Siya ay nakipagsapalaran sa isang mapanganib na lugar upang manghuli ng kayamanan noong siya ay bata pa at sa huli ay nalasan ang kanyang kanang bahagi, ang lason at ang kanyang tuhod ay matagal nang nasira. Ang buto doon ay medyo necrotic na ngayon. Pagkatapos makinig ni Severin sa paliwanag, ngumiti siya at sinabing, nakikita ko. Naniniwala ako na maaari kong subukang gumamit ng ilang silver needles para pasiglahin ang nerve sa huli. May alam din ako na low-grade alchemical pill na magiging napaka-epektibo sa pagtulong sa iyo na muling buuin ang nasirang tisyo ng buto. Kung gagamitin natin ang parehong paraan, magkakaroon ka ng kompletong paggaling sa loob ng halos 5 araw. 5 araw. Isang ganap na paggaling. Nagpalitan ng tingin sina Maylin at Fanzo. Iniisip kong totoo ang kanyang sinasabi. Matapos ang kanyang unang pagkalito, napansin ni Maylin na tila nagsasabi ng totoo si Severin, kaya tinanong niya ito ng pansamantala. Hindi ka nagbibiro, di ba, Mr. Severin? Mapapagaling mo ba ang aking ama? Ngumiti si Severin at sinabi. Mukha ba akong uri ng tao na magbibiro tungkol sa ganoong bagay, lalo na sa presensya ng napakaraming mayor, gobernador ng county, at patriarch ng mga aristokratikong pamilya na nanonood. Hindi ba't mapapahiya ko lang ang sarili ko sa sitwasyong ito kung gagawin ko iyon? Matapos marinig ang sinabi ni Severin, hindi na napigilan ni Fanzo at sinabi sa nanginginig na boses. Totoo ba yan, Mr. Severin? Mapapagaling mo ba talaga ako? Ngumiti si Severin at sinabing. Oo naman, syempre. Maaari kitang bigyan ng dry needle treatment ngayon at i-refine para sa iyo ang 2 sa mga pills na binanggit ko kanina. Hindi naman ito magtatagal.
Marahil ay pinakamahusay na huwag maglagay ng labis na pag-asa dito, kung hindi, itatakda lamang natin ang ating sarili para sa mas malaking pagkabigo. Naisip ni Maylin ang alok nito at ngumiti ng pilit bago pinaalalahanan ang ama. Isang mapait na ngiti si Fanzo habang sinasabi. Tama ka. Marami sa mga doktor na nakilala ko noon ang unang nagsabi na kaya nila akong pagalingin, ngunit sa huli, nauwi sa wala ang lahat kahit na gumastos ako ng maraming pera. Matapos marinig iyon, sinabi ni Walbert mula sa gilid. Mr. Fanzo, Sir, sa tingin ko ay mas mabuti na huwag kang maniwala sa mga ganoong pag-aangkin. Hindi mo malalaman kung magkakaroon ng anumang mga side effect kung ang kanyang paggamot ay hindi makapagpapagaling sa iyo. Ngumiti ng pilit si Fanzo at sinabing, okay lang. Nagtataka ako kung ano ang kaya niyang gawin. Pananatilihin kong mababa ang aking mga inaasahan at ipagpalagay na lamang na ang paggamot ay magiging walang saysay. Gayunpaman, nakangiting sinabi ni Severin. Mabuti kung magkaroon ng mas mataas na mga inaasahan, Mr. Fanzo, dahil kapag binigyan kita ng dry needle treatment at hayaan kang uminom ng isa sa mga pills na binanggit ko, magsisimula kang makaramdam ng isang malinaw na pagbabago sa iyong binti sa loob ng 10 minuto o higit pa. Hindi ito gagaling kaagad, at kailangan kong dumaan sa 4 na sesyon sa iyo bago ka tuluyang makarecover. Dahil sa paniniwala ni Severin, nasa sabik si Maylin habang sinabi niyang, ganon ka na ba kakumpiyansa, Mr. Severin? Mapapagaling mo ba talaga ang tatay ko? Ngumiti si Severin at sinabing, syempre, kapareho mo ang apelyido ng misis ko, para masabi mong malayo na ang pamilya mo. Hindi ko na kailangang magsinungaling sa pamilya, ngayon ba? Asawa ko ito, si Diane Shanahan. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Maylin at nakangiting sinabi. Wow, isa na itong malaking pagkakataon na magkaparehas tayo ng apelyido, at mas nakakamangha na halos magka-rhyme ang mga pangalan natin. Ang pangalan ko ay Maylin. Nang marinig iyon ni Megan, ngumiti siya at sinabing, talaga, kapatid niya ako, at Megan ang pangalan ko. Hindi ko akalain. Magkatulad pala ang mga pangalan natin kaya mali ang pagkarinig ng mga hindi nakarinig ng mabuti. Hindi ko rin inaasahan. Kailangan nating magpalitan ng contact information mamaya, Megan. Pwede rin kitang ihatid bukas, dahil medyo pamilyar ako sa lugar. Nasa sabik na sabi ni Maylin. Matapos marinig iyon, sumimangot si Megan at sinabing, pero, kailangan naming bumalik sa South Link City bukas. Mapait na ngumiti si Severin at sinabing, nagkaroon ng pagbabago sa mga plano. Kailangan nating ipagpaliban ang pagbabalik ko ng ilang araw dahil kailangan kong bigyan ng dry needle treatment si Mr. Fanzo. Bukod sa ngayon, may mga araw pa bago maisip na natapos na ang paggamot. Oo, ang galing. Kailangan kong mag-enjoy ng kaunti at maglaro sa loob ng ilang araw. Agad na nagningning ang mga mata ni Megan at punong-puno siya ng saya. Salamat sa iyo, Mr. Severin, at sinasabi ko ito anuman ang iyong tagumpay sa hinaharap. Ito ay medyo mahabang panahon na naramdaman ko at nagkaroon ako ng isang tunay na kislap ng pag-asa. Sa kabila ng nakakumbinsi na pahayag ni Severin, hindi nang ahas si Fanzo na maglagay ng labis na pag-asa kay Severin sa takot na baka madismaya ito. Binobola mo ako. Umupo tayo doon. Magda-dry needling ako sa iyo sandali. Bahagyang ngumiti si Severin, naglakad papunta sa sofa, at sinenyasan si Fanzo na maupo. Pagkaupo ni Fanzo ay naglabas si Severin ng isang maliit na kahon na ikan-away ng palad. Pagkatapos, ibinulong niya ang mga binti ng pantalon ni Fanzo at pinagmasdan ang kalagayan ng lalaki. Nang matapos ang pagsusuri, binuksan niya ang kahon, kumuha ng isang pilak na karayom, at ipinasok ito sa isang punto sa mga binti ni Fanzo. Maraming tao ang nag-uusisa matapos makita kung ano ang nangyayari. Dahil karamihan sa kanila ay wala nang magandang gawin sa sandaling ito, nagpasya silang panoorin at tingnan kung talagang may kakayahan si Severin na pagalingin ang mga binti ng isang lalaki na lumakad ng paylay sa loob ng halos 10 taon. Sa malayo, sina Crone at Satchel ay nagpalitan ng tingin at nagkaroon ng sobrang pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang una nilang intensyon ay ipahiya si Severin hanggang sa puntong mababa ang tingin sa kanya ng ibang tao.
Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na ang resulta ay ganap na kabaligtaran, kung saan si Severin ay naging mas malapit sa mga gobernador ng Hilaga at Kanlurang County. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, dinala ni Crone si Satchel sa isang sulok at sinabi sa kanya. Ano ang dapat nating gawin, Mr. Satchel? Kakailanganin ni Severin ng ilang araw para gamutin si Mr. Fanzo, kaya ibig sabihin ba nito ay hindi naganap na gagaling si Fanzo kung papatayin siya ng 2 disipulo mula sa Windmoon sect mamaya? Saglit na nag-isip si Satchel at nakakunot ang noo niyang sinabi. Nag-aalala ka ba na baka hindi matuwa si Mr. Fanzo kapag nalaman niya kung bakit pinatay si Severin? Tumango si Crone. Oo. Baka pwede nating ipagpaliban ang pagpatay sa kanya kung kaya niyang pagalingin ang binti ni Fanzo. Saglit na nag-isip si Satchel, tumawa ng masama, at sinabing. Masyado kang nag-aalala. Hindi kami ang papatay sa kanya. Ang mga nakatatanda ng Stormy Moon Sect, kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Hindi namin naisip na maghiganti man lang, at siya ang pumatay sa 4 na disipulo ng Stormy Moon Sect, na kung bakit ang 2 elite ay nagpasyang patayin siya, na kung bakit ang 2 elite na disipulo ng Stormy Moon Sect ay nagpasya na patayin siya. Wala itong kinalaman sa atin, maintindihan mo. Pagkatapos sabihin iyon, lumangalinga si Satchel sa paligid bago bumulong. At saka, wala namang kinalaman sa atin kung mapapagaling ni Severin ang binti ni Fanzo o hindi. Tayo, ang mga puwersa ng Skystream City, ay nasa ilalim ng jurisdiction ng mansyon ng probinsya, at sa makatuwid ay nasa ilalim tayo ng Central Administrative System. Sa anong mga batayan sasagutin ni Fanzo ang bagay na ito sa atin kung ang pumatay kay Severin ang mga elite na disipulo ng Stormy Moon Sect? Tinampol ni Crone ang kanyang noo at tumawa. Hahaha. Tama ka. Wala itong kinalaman sa atin. Matutuwa kaming makita siyang mamatay, ngunit hindi kami kasali sa kanyang pagkamatay sa anumang paraan. Natutuwa akong nakuha mo ang aking drift. Tumango si Satchel. Sa kanyang pagkamausisa, naglakad siya patungo kay Severin sa karamihan. Sa sandaling iyon, inilagay na ni Severin ang kanyang mga pilak na karayom. Ako. Nararamdaman kong medyo umiinit ang mga binti ko ngayon. Sabi ni Fanzo. Tumango si Severin bago ipaliwanag. Ang susunod na hakbang ay ang pagpino ko sa tableta para sa iyo. Nagkataon na nasa akin ang lahat ng sangkap para sa tableta na iyon, at dahil may oras tayo, aayusin ko ito ngayon sa harap mo. Pagkatapos, ginawa ni Severin ang alchemy furnace gamit ang isang alon ng kanyang palad. Hindi masama. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong masaksihan ang isang demonstrasyon ng alchemy dito. Maswerteng araw natin ngayon. Ang ilan sa mga mayor na hindi pa nakakita ng alchemy ay naintriga nang makita nila ang eksenang iyon. Napangiti din ng mga alchemist ng ilang pamilya na dumalo sa birthday banquet, at sinabi ng isa sa kanila. Ang isang tableta na nakakapagpagaling ng mga sakit ay malamang na hindi masyadong mataas sa mga tuntunin ng kanilang grado. Ito ay malamang na isa sa mga mas mababang uri ng mga table task. Si Raikan, gayunpaman, ay gumawa ng isang biglaang pagmamasid at ang kanyang mga mata ay agad na lumiwanag. Iyan ba ay isang espiritual na kasangkapan sa unang baitang? Kung hindi ako dinadaya ng aking mga mata, ang iyong alchemy furnace ay isang espiritual na kasangkapan. Ano? Ito ay isang espiritual na kasangkapan. Ilang alchemist ang napabuntong hininga nang marinig iyon. Kahit na ang alchemy furnace na ginamit ni Raikan ay isa lamang sa ika-9 na baitang mystical tool, at ito ay itinuturing na mas mahusay kaysa sa karamihan. Kahit na ang espiritual na tool na ginamit ni Severin ay isang grado lamang na mas mataas kaysa kay Raikan, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa mystical tool na pag-aari ni Raikan. Higit sa lahat, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mga espiritual na kasangkapan at mystical na mga kasangkapan, at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay sadyang walang kapantay. Tumango si Severin. Tama ka. Ito ay isang espiritual na kasangkapan, ngunit ito ay isa lamang sa unang baitang. Naging inggit ang lahat, at medyo nagalit sila na maliitin niya ang kahalagahan ng kanyang sandata. Hindi ka madalas makakita ng mga spiritual alchemy furnaces. Ngumiti si Raikan, pero medyo nakaramdam din siya ng selos.
Madalas niyang naramdaman na ang mga kasanayan sa alchemy ni Severin ay mas mababa sa kanyang pamantayan, ngunit ang alchemy furnace na ginamit ni Severin ay mas mataas kaysa sa kanya. Iyon ay talagang kalapastanganan sa kanyang opinyon. Gayunpaman, ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng kagalakan nang maalala niyang malapit nang mapatay si Severin pagkatapos ng piging. Dahil medyo mataas ang tagumpay ni Severin at siya rin ang gobernador ng South County, tiyak na aalisin ng mga warrior emperor na sina Meldrick at Sofia ang spatial ring ni Severin pagkatapos siyang patayin. Wala ni isa sa kanila ang magkakaroon ng anumang gamit para sa alchemy furnace, kaya naniwala siya na makukuha niya ito mula sa kanila kung purihin niya sila o palitan ng ilang mahahalagang bagay tulad ng second grade na mga table tasks. Hindi napigilan ni Raikkonen ang labis na kasiyahan nang maisip niya na naglabas na si Severin ng 2 set ng mga materyales at sinimulang painitin ang pagan. Sa lalong madaling panahon napansin ng lahat na si Severin ay naghagis ng isang duplicate ng bawat materyal sa pagan. Isang alchemist na nagmamasid sa kanya sa buong proseso ay namangha nang makita iyon. Bagaman ang tableta na kanyang pinipino ay isang mas mababang antas ng tableta, ang kanyang lakas ng pag-iisip ay dapat nakamangha-mangha kung maaari niyang pinuhin ang dalawa sa mga ito ng sabay-sabay. Ang isa pang second-grade low-rank alchemist ay ngumiti at nagsabi. Maraming tao ang napakahusay sa pagpino ng mga low-rank na pills, na hindi naman talaga nakakagulat lalo na pagdating sa ilang uri ng pills. Ang paulit-ulit na refinement ay natural na magpapataas ng kahusayan ng isang tao. Tumanggaw naman ang ibang mga alchemist bilang pagsang-ayon matapos marinig iyon. Gayunpaman, may isa pang bigla ang naisip si Raikkonen. Bagamat tama ang sinabi ng alchemist na ang paulit-ulit na pagpipino ay nagpapataas ng kahusayan at pamamaraan ng isang tao, nakalimutan nila ang isang mahalagang aspeto. Hindi pinipino ni Severin ang isang tableta na maaaring mapabuti ang paggamit ng isang tao, ngunit isang mababang antas na tableta sa unang baitang na maaaring magpagaling sa sakit ng isang tao. Ang gayong mga table tasks ay hindi masyadong madalas na ginagamit, kaya hindi maaaring pinino ito ni Severin ng maraming beses. Maaari pa ring bigyang katwiran ng isang tao ang sitwasyon kung ang mga Pildores na si Severin ay nagpino ng tulong sa paggamit, dahil ito ay maliwanag na maaaring siya ay nagpino ang mga hindi mabilang na beses na. Gayunpaman, pinipino ni Severin ang isang tableta na maaaring magpagaling ng mga sakit, partikular ang isa na tumulong sa mga problema sa binti. Walang lohikal na dahilan kung bakit sanayin ng isang tao ang kanilang pamamaraan sa pamamagitan ng pagpino sa mga tabletang iyon dahil ito ay isang kompletong pag-aaksaya ng mga materyales para sa kanya upang gawin ito. Sa gayon ay mahihinuha na ang antas ng alchemy ni Severin ay tiyak na mas mataas kaysa sa isang alchemist na may mababang ranggo sa unang baitang, marahil ay mas mataas pa kaysa sa isang alchemist sa katamtamang ranggo sa unang baitang. Tinansya niya na si Severin ay kahit isang first-grade high-rank alchemist dahil si Severin ay maaari pa ring magpakita ng kahusayan sa pagpino ng isang hindi pamilyar na tableta. Ang kanyang kahusayan sa apoy ay talagang hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng karagdagang pagmamasid, maging si Raikkonen, na ang mga kasanayan sa alchemy ay ang pinakamataas sa bawat iba pang alchemist doon ay humanga sa pamamaraan ni Severin. Pakiramdam niya ay mas mataas pa ang level ng alchemy ni Severin kaysa sa kanya. Bumangon ka. Sa sandaling ito, nag-order si Severin at gumamit ng telekinesis upang i-levitate ang maliliit na table task sa harap niya. Nagtagumpay siya sa isang pagsubok lang. Napasigaw ang isang tao sa pagkasindik matapos makita ang nangyari. Mukha silang mga elite quality na table task. Namangha ang isang first grade na medium rank na alchemist matapos tingnang mabuti. Tama ka, makikita mong may mga pattern dito, at 6 na linya din ito. Hindi na nakatiis ang second-grade low-rank alchemist noon at nagpas siyang humakbang na lang at titigan ng mabuti ang 2 table tasks. Pagkatapos ay sinabi niya, hihihi. Well, pareho silang mga elite quality na table tasks, at pareho silang may 6 na linya. Imposible. Natigilan si Raikkonen sa kinauupuan at bakas sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Alam niya at ng lahat na ang kalidad ng mga table tasks ay nahahati sa mababa, katamtaman, superior, at elite. Ang pangunahing dahilan kung sila ay mga elite quality na table tasks ay kung mayroong mga pattern sa mga tableta o wala.
Ang pagkakaroon ng isang pattern ay nagpakita na mayroong kakaunti, kung mayroon man, mga dumi sa tableta. Ang enerhiyang nakapaloob sa loob ay napakadalisay. Ito ay kapag ang enerhiya ay sapat na dalisay na ang mga pattern ng tableta ay lilito. Para sa mga tabletang may mababang ranggo sa unang baitang, maaaring paminsan-minsang pinuhin ng sinumang alchemist na may katamtamang ranggo sa ikalawang baitang ang mga pildores na may mataas na kalidad. Gayunpaman, kadalasan ay may isang pattern lamang sa mga table tasks. Kung sila ay mapalad, pagkatapos ay marahil ay mayroong dalawang linya na mga table tasks. Samantala, si Severin, sa kabila ng pagpino ng dalawang hanay ng mga materyales sa parehong oras, ay nagawa pa ring pinuhin ang dalawang elite quality na table task, at parehong 6 na linya rin ang dalawa. Wala nang anumang pagdududa na ang antas ng alchemy ni Severin ay sapat na upang ganap na malampasan si Raikkonen. Masyado siyang malakas. Maging si Draven at ang iba pa ay nabigla. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi nila alam ang tungkol sa alchemy, nasabi pa rin nila ang kalidad ng isang tableta. Si Raikkonen ay madalas na nagpapakita ng kanyang pinakamahusay na mga table tasks sa kanila. Sa gayon ay maliwanag na nabigla sila nang pagmasdan nila ang 6 na linyang tableta. Lahat ito salamat sa swerte. Awkward na ngumiti si Severin. Masyado siyang nakatutok noong pinipino niya ang tableta kanina, at iisa lang ang nasa isip niya sa pagpino ng mga pildores sa isang estado na magpapahintulot na magamit ito sa abot ng kanyang kakayahan. Sa kanyang opinyon, kung ito ay pagsasanay o pagpino ng mga table tasks, ang bawat solong sesyon ng pagpino ay kailangang seryosong harapin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Severin na ang kanyang tagumpay ay magdudulot ng gayong sensasyon. Napakalakas niya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng 6 na linyang tableta sa buong buhay ko. Nasa sabik na sabi ng isang matanda. Oo, ito ang unang pagkakataon na nakakita din ako ng ganito. Nakakita na ako ng elite quality na tableta noon, ngunit ito ay isang 2 linya na tableta na pinino ni Mr. Raikkonen. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkasabi niya noon ay may na-realize siya at hindi niya maiwasang mapasulyap kay Raikkonen sa gilid. Gaya ng inaasahan niya, ang kanyang maling pananalita ay nagdulot kay Raikkonen na mukhang malungkot, at halata na si Raikkonen ay nasa napakaasim na kalooban. Total, gustong-gusto ni Raikkonen na magpakitang gilas sa harap nila sa tuwing matagumpay na napino ang ilang elite quality na table tasks. Maiintindihan ng isang tao na hindi maganda ang mood ni Raikkonen matapos ikumpara sa isang brat. Isang ideya ang pumasok sa isip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at agad niyang ipinaliwanag. Siyempre, walang saysay na ikumpara sila sa isa't isa. Kung tutusin, si Raikkonen ay isa na ngayong second grade medium rank alchemist na malapit nang maabot ang high rank sa second grade. Hindi tayo dapat nakikipag-compare sa kanya. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Raikkonen pagkatapos ng pahayag na iyon. Walang pakialam si Severin sa pagkataranta ng lahat ng tao sa paligid niya. Pinino niya ang mga table tasks at ibinigay kay Fanzo, at sinabing, maaari kang uminom ng isa ngayon at itabi ang isa para sa susunod na araw. Bibigyan kita ng dry needle treatment isang beses sa isang araw para sa susunod na 4 na araw, at magiging maayos ka sa daan patungo sa paggaling. Salamat, Mr. Severin. Uminom si Fanzo ng tableta at nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Maingat niyang iniligpit ang isang tableta at saka nilamon ang isa pa sa isang lagop. Umupo siya sa sofa at nagpahinga matapos itong lamunin. Hahaha. Ang dami na palang tao dito. Ano ba kasing nagkakagulo? Anong pinapanood nyo? Isang magandang boses ng babae ang narinig. Napalingon ang lahat at agad na nakita ang isang medyo may edad na dilag na pumasok. Ang babae ay mukhang bata at maraming tao ang sumabay sa kanya mula sa likuran. May humakbang kaagad at binati ang kabilang partido. Hello, Madam Faye. Nagtipon-tipon silang lahat para manood ng demonstrasyon ng alchemy ni Mr. Severin, ang bagong itinalagang gobernador ng South County. Sa pagkakataong iyon, humakbang kaagad si Surina at ipinakilala ang babae kay Diane. Ito ang gobernador ng East County, si Faye Tannenbaum. Ang gobernador ng East County ay isang babae. Medyo nagulat si Megan sa narinig. Para sa record, ang mga alkalde,
ang iba pang 3 gobernador ng county, at ang mga pinuno ng karamihan sa mga pamilyang may mataas na uri ay karaniwang mga lalaki. Bilang resulta, naisip ni Meghan na ang gobernador ng East County ay isang lalaki din. Hindi niya inaasahan na si Faye ay isang medyo dalaga. Gayunpaman, narinig ni Faye ang mga salita ni Meghan. Hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, masama bang maging babae ang isang gobernador? Kahit sino, kasama ang mga babae, ay kayang umakyat sa tuktok basta't malakas sila. Hindi ka ba sang-ayon? Oo, oo, tama ka, Madam Faye. Natigilan si Meghan, at dali-dali siyang sumang-ayon sabay ngiti. Hindi niya inaasahan na maririnig ni Faye ang kanyang sinabi, lalo pat binulong niya ito sa mahinang boses. Tumingin si Faye kay Severin at sinabing, hindi ko inasahan na ang gobernador ng South County ay napakabata din, lalo na ang pagpino ng napakalakas na mga table toss. Nasa iyo ang aking taos-pusong paghanga. Naging interesado akong malaman kung anong uri ng tao ang gobernador ng South County. Bahagyang napangiti si Severin pagkatapos marinig iyon at sinabing, masyado kang mabait, Madam Faye. Narinig ko na ang mga tao na nagsabi na ikaw ay isang magandang babae, ngunit lubos akong nabigla sa sobrang ganda mo sa personal. Ang sweet talker mo, Mr. Severin. Ngumiti si Faye at nakaramdam ng labis na pasasalamat. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga tao mula sa mga upper-class na pamilya o city mansions ang dumating sa venue. Dumating na ang iginagalang na war god, si Mr. Callum. Tuwang-tuwang anunsyo ng isang katulong. Pumasok si Callum mula sa gate at naglakad patungo sa waiting lounge. Ang 4 na war gods ay pawang napakaabala, kaya napakababa ng pagkakataong makadalo sila sa piging ng kaarawan. Gayunpaman, nagpakita ang isa sa kanila, at natural na tuwang-tuwa ang mga mula sa mansyon ng probinsya. Sa pinakakaunti, ito ay patunay na ang mga war god ay nagpapakita ng kagandahang loob sa gobernador ng Skystream Province. Si Callum ay mas malapit sa Skystream Province, at ang kanyang relasyon sa gobernador ng lalawigan ay palaging maayos. Hindi nakakagulat na dadalo siya sa piging ng kaarawan. Sabi ng isang alkalde na may mahinang ngiti. Tumango ang lahat, at hindi napigilan ni Satchel na magsalita ng mahina. Mabuti sana kung 1 o 2 war gods o gobernador ng probinsya ang dumalo sa piging. Ang gobernador ng lalawigan ng Skydraw ay may magandang relasyon sa gobernador ng lalawigan ng Skystream, kaya iniisip ko kung dadalo rin siya. Oo, sabi ni Draven. Ang aming 2 probinsya ay medyo malapit, kaya ang kanilang mga relasyon ay natural na mas mahusay din. Ang parehong ay hindi masasabi sa ibang mga estado, ngunit, pagbati, War God Callum. Nagbawang lahat para sumaludo sa kanya nang pumasok siya sa hall. Matagal na, Mr. Callum. Nakita ni Felicia na dumating na ang pagkakataon para ipagmalaki niya ang kanyang katayuan, at agad siyang humakbang ng may ngiti. Maraming tao ang tumingin kay Felicia na may kakaibang ekspresyon. Isa lamang siya sa mga miyembro ng pamilya ni Severin at hindi mismo ang gobernador ng South County. Naramdaman nilang lahat na lumalampas na siya sa kanyang mga hangganan nang umakyat siya at binati si Callum ng ganoon, at wala ni isa sa kanila ang naniwala na ililibang siya ni Callum. Gayunpaman, lahat sila ay naiwang tulala sa sumunod na nangyari. Ngumiti si Callum at sinabi sa napaka-friendly na paraan. Oo nga, Madam Felicia. Mas lalo kang mas bata at mas maganda sa pagdaan ng mga araw. Binobola mo ako, Mr. Callum. Nakikita kong nagiging mas energetic ka kaysa noong huli tayong nagkita. Agad na nakaramdam ng pagmamalaki si Felicia, at napangiti siya nang maging focus siya ng lahat. Para bang ipinapalam niya sa lahat na may napaka-espesyal na relasyon ang kanyang pamilya kay Callum. Lumapit si Callum kay Severin, at dahil alam niyang mas gusto ni Severin na maging low profile, ngumiti lang siya kay Severin at sinabing, kumusta ka na, Mr. Severin? Nasanay ka na bang maging gobernador ng county? Kahit gaano kasimple ang pangungusap na iyon, marami pa rin ang nabigla nang marinig iyon. May chismis na naging gobernador ng county si Severin dahil kay Callum, at ang mga claim na iyon ay tila may hawak na tubig. Gayunpaman, ang paraan ng pagbigkas niya sa tanong na iyon ay kung ano ang dahilan kung bakit nagulat ang lahat.
Maraming mga alkalde doon ang nangarap na maging gobernador ng county, kaya ano ang nandoon para masanay maging gobernador. Bukod dito, ang tono ni Callum ay tila nagpapahiwatig na inilagay niya si Severin sa isang mahigpit na lugar sa pamamagitan ng paggawa sa huli bilang isang gobernador ng county. Narito na ang gobernador ng lalawigan ng Skydra. Mangyaring tanggapin si Mr. Seymour Enderby. Isa pang boses ang nagpahayag, at ang tingin ng lahat ay muling napunta sa pasukan. Napatingin din si Severin sa direksyon ng boses. Napatingin din ang lahat, at nakita nilang lahat ang isang matanda na may kulay abong buhok na nagmamadaling pumunta doon. Matangkad siya, at maraming tao sa likod niya. Ang sinumang tumitingin sa kanya ay mararamdaman ang kanyang aura ng kataasan. Ito ang gobernador ng lalawigan ng Skydra. Nandito siya. Bulalas ng isang tao. Siya ay isang napakalakas na tao, at ang kanyang natamo ay kapareho ng gobernador ng Skystream Province. Pareho silang level 9 Warrior King. Ang mga naging gobernador ng lalawigan ay walang alinlangan na napakalakas. Hahaha. Buhay na, nakangiting sabi ng matanda pagkatapos maglakad. Pagkatapos, nilinggan niya si Callum at binati. Callum. Akala ko wala ka dito. Medyo malayo ka dito kaysa sa akin, at nagulat ako na nauna ka sa akin. Ilang buwan na rin simula nung huli tayong nagkita diba? Madjay inuman tayo mamaya. Hahaha. Tumawa si Callum, at kitang-kita ang magandang relasyon niya sa matanda. Siyempre. Nakangiting sabi ni Seymour. Kasunod ng maikling pagpapalitang iyon, binati ni Seymour ang tatlong gobernador na sina Tayman, Fanzo, at Faye. Pagkatapos ay ipinakilala ni Callum si Seymour. Narito ang bagong hinirang na gobernador ng South County na binanggit ko sa iyo. Ang pangalan niya ay Severin Follett. Agad na nagningning ang mga mata ni Seymour, at nagkusa siyang iabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Madalas kang nababanggit sa akin ni Callum, Severin, at matagal na kitang gustong makilala. Natutuwa ako. Sa wakas ay dumating ang pagkakataon ngayon. Umupo tayo sa iisang mesa at magsalo ng masarap na inumin. Si Crone, Satchel, at ang iba ay may nalilitong ekspresyon. Ano na ang nangyayari, at bakit may taong kasing layo ni Seymour na magkukusa na makipagkamay kay Severin at mag-alok pa na maupo sa iisang mesa ng magkasama para uminom mamaya? Ang saloobin ng matanda ay nagdulot sa kanila ng lubos na pagkagulat. Medyo natarante rin ang tatlo pang gobernador, nagtataka kung bakit parang mas magalang si Seymour kay Severin kaysa sa kanilang tatlo. Kung tutuusin, si Severin ang dapat na nagkusa na kumita ng pabor sa kabilang partido. Sandaling natigilan si Severin, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang sitwasyon. Kung ganoon kaganda ang relasyon ni Callum kay Seymour, baka sinabi na ni Callum kay Seymour na ako ang guro niya. Wala nang ibang paliwanag kung bakit ganoon kagalang si Seymour sa kanya. Matapos ang paunang sorpresa, agad na tinanggap ni Severin ang pakikipagkamay at sadyang nag-react ng mahinhin. Ako ay tunay na binobola at pinarangalan sa iyong imbitasyon, Mr. Seymour. Sisiguraduhin kong maghahatid ng ilang mga toast sa iyo mamaya. Ilang toast lang ay hindi magagawa. Kailangan nating uminom ng masaya mamaya. Agad na humagalpak ng tawa si Seymour at nasa napakasila na mood. Mr. Severin. Ang paa ko. Nararamdaman ko na ang paa ko. Sa pagkakataong iyon, gulat na bulalas ni Fanzo, na nakaupo sa sofa sa tabi niya. Talaga, tatay? Nagtatakang tanong ni Maylin nang marinig iyon. Anong nangyayari dito? Tanong ni Seymour na hindi niya alam ang sitwasyon. May nagpaliwanag sa kanya ng lahat. Hihihi. Tungkol dyan, pasensya na, Mr. Fanzo. Muntik ko nang makalimutan pagkatapos kong makipag-chat sa kanila. Mga 10 minuto na ang nakakalipas, di ba? Dapat kaya mo nang tumayo. Pero, hindi ka pa naman siguro sanay, at hindi ka pa rin tuluyang nakaka-recover, kaya kailangan mo pa rin gumamit ng saklay para hindi mahulog. Tumawa si Severin at saka sinabi kay Fanzo. Tumanggaw si Fanzo at tumayo sa tulong ng kanyang tungkod. Nang subukan niyang iunat ang binting iyon, natuklasan niyang ramdam niya ang kanyang binti at malayang ginagalaw ito kahit na tigas ito noon. Nakikita mo ba iyon, Maylin?
Kaya ko na itong igalaw ngayon. Nagagawa ko na ring igalaw ang aking paa sa wakas. Sinubukan ni Fanzo na humakbang pasulong, at bagamat hindi pa rin siya sanay at may isang hakbang na kakaiba sa mga ordinaryong tao, talagang kaya niyang humakbang gamit ang paa na iyon. Nakikita ko, tatay. Nakikita ko. Napakagaling. Si Mr. Severin ay isang tunay na doktor ng himala. Si Maylin ay nasa sabik, at ang kanyang mga mata ay namula habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano pa kita pasasalamatan, Mr. Severin. Huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Fanzo na halos mawalan na siya ng masabi. Nasa sabik na lang niyang hinawakan ang kamay ni Severin at nag-alok na tulungan si Severin sakaling mga ilangan ng tulong ang huli sa susunod. Masyado kang mabait, Mr. Fanzo. Hindi ito malaking bagay para sa akin, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Tumawa si Severin at mahinhin na sumagot. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin si Fanzo, at sinabi niya kay Severin. Hindi, Mr. Severin, maaaring hindi ito malaking bagay para sa iyo, ngunit ito ay mahalaga sa akin at sa aking pamilya. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay kamangha-manghang, Mr. Severin. Oo, Mr. Severin. Isa kang milagrong doktor. Maraming tao ang pumupuri kay Severin. Si Crone, Satchel, at ang grupo nila ang may maasim na ekspresyon. Lumapit pa si Draven kay Satchel at mahinang sinabi. Hindi ko akalain na ganoon pala siya kagaling sa panggagamot. Nagawa pa niyang gamutin ang sakit ni Fanzo. Malamig na tumikim si Satchel at mahinang sinabi. Kung hindi niya sinaktan ang Stormy Moon Sect, magkakaroon siya ng napakaliwanag na kinabukasan pagkatapos ng kanyang kilos ngayon. Bukod sa pagkakaroon niya ng magandang relasyon sa isang war god, nagawa niyang mapagtagumpayan ang gobernador ng East County at ang gobernador ng Skydra Province. Sa kasamaang palad, itinuro ni Draven. Nakagawa siya ng isang napakatangang pagkakamali nang masaktan niya ang mga miyembro ng Stormy Moon Sect at pinatay ang kanilang mga disipulo. Malamig siyang ngumiti at sabik na naghihintay na makita ang pagbagsak ni Severin. Ilang minuto pa ang lumipas, at nagsimulang dumami ang mga tao. Sa wakas ay nagpakita ang gobernador ng Skystream Province sa kabilang pasukan kasama ang maraming matataas na tao mula sa mansyon ng probinsya. Pasensya na kung pinaghintay ko kayong lahat. Nakangiting sabi ng gobernador ng Skystream Province na si Zeke Hubble at tumango sa karamihan. Medyo buhay na buhay dito. Lumapit si Regan at sinabi kay Zeke. Sir, nakakaligtaan mo ang ilang kapana-panabik kanina. Si Zeke ay nagkaroon ng napakagandang relasyon kay Regan, at orihinal niyang gustong italaga si Regan bilang gobernador ng South County. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na igiit ni Callum na italaga si Severin sa lahat ng bagay, at hindi siya masyadong masaya bilang resulta. Napangiti siya at sinabing, "Oh, anong nakakatuwang mga bagay ang nakakaligtaan, Regan? Gusto kong malaman." Ipinaliwanag ni Regan. Nagawa lang ng gobernador ng South County na gamutin ang sakit sa binti na matagal nang naranasan ng gobernador ng West County. Ilang araw na lang ay makakalakad na si Mr. Fanzo na parang normal na tao. Ipinakita rin ni Mr. Severin ang kanyang alchemy technique para mapanood ng lahat, at matagumpay niyang napino ang isang elite quality na 6 na linyang tableta.